po tayo mag-repair po ng ating mga electrical po na gamit dito po sa ating bahay. Ito po ay kaya po ni Mami at ni Daddy or ni Kuya na medyo may edad na po para po sakali pong umawak po ng kuryente. Ito pong ating gagawin ay mga basic lang po na pagre-repair o pagkukumpuni po ng ating pong electrical pong equipment po sa ating bahay. Kaya po ng convenient outlet at lighting outlet. So ito po ay kaya po ni Mami at ni Daddy with precaution lang po. Kailangan po natin itong gawin po ng nasa rules po or nasa step by step pong procedure. Gaya po ng pagpapatay po ng ating breaker, paggamit po ng mga tools po na standard po mga tools. Pag tayo gumagawa nito, kung maaari po ay huwag po tayong magtatapak. Kailangan po nito nakachinelas po tayo. Hindi po tayo pwedeng umapak po sa sahig habang nire-repair po natin ito. Maaari po tayong makuryente. So pag ginawa po natin ito, kailangan po ay nakachinelas po tayo or may sapin po yung ating paa. Ngayon po, tuturo ko naman po sa inyo kung paano po magkumpuni po ang pagkukumpuni po ng convenient outlet at lighting outlet. Ang karaniwan po natin ginagamit ay una po ay ang long nose. Long nose or long plier, long nose. Plies din po siya pero mahaba po ito kaya po tinawag po siyang long nose. Ang anin sa pagkukumpuni ay ito pong tinatawag pong plies or plier. Sa mga ganito pong pliers, ang importante po parating titingnan ay wala po siyang talok or kita po yung mga bakal. Kung sakali po na meron pong ganyan na halimbawa pong sira po, halagyan po natin siya ng hose para po hindi po tayo makuryente kung sakali po ating kukumpunihin po yung isang gamit. Ito po plies. Ang isa naman pong ginagamit at pangkaraniwan ay tinatawag pong flat screwdriver. Ang flat screwdriver po, ayan, kamukha po nito, ay puro din pong goma para po hindi tayo makuryente. Ito pong flat screwdriver ay tinatawag pong minus. Yan po. Bali, haba po siya ganyan, minus po. Tawag po dito, flat screwdriver. Kung bibili po tayo nito, ang piliin po natin ay pati po itong ilalim ay goma. Meron po kasi nito bakal. Pag bakal po kasi, pagka po ginagamit po na sa kuryente at madikit po tayo sa sahig, nakapaap po tayo, maaari po mag-connect kasi yung dalawang ground or ground po, magdidikit po yung dalawang ground, so makakuryente po tayo. Ang isa pa pong pangkaraniwan pong ginagamit ay ito pong Phillips screwdriver. Ang Phillips screwdriver ay yung plus. Yan po, para pong nakakross. Ang tawag po dyan, Phillips screwdriver. Kung mukha po nito, ayan, wala rin po siyang sugat. Or wala pong bakal dito, para po safe. Yan po, napakita ko na po sa inyo kung ano po yung mga kakailanganin po, pangkaraniwang gagamitin. Ngayon, kung paano po tayo mag-repair. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-repair po ng isang lighting outlet or switch po ng ilaw. Pero before po natin siyang galawin, ay siguraduhin po natin munang nakababa po ang ating circuit breaker. Ayan po yung tinatawag po nating safety. Kaya naman po nang nakababa po yung circuit breaker, so sigurado po tayong walang kuryenteng dadaloy. Pero kung sakali po na halimbawa po nakabukas po yung circuit breaker, bago po natin itong palitan, siguraduhin po muna natin na yung iba pong lighting outlet sa ating bahay ay gumagana. So kaya po natin siya i-repair kasi po ito pong isang party po na ito ay hindi po gumagana. Kahit ano pong switch natin ay ayaw pong gumana. Pero yung iba naman po nating gamit, iba pong switch ay gumagana po. Pag-repair po nito, ang kakailanganin po natin ay ang flat screwdriver or yung minus po. Ito po, the flat screwdriver. So ito po, meron po dito sa pinakailalim. Meron po siyang
Yun po, meron pong space. Yun po. Yan po natin susungkitin. Yun, nakita nyo na po kung saan po susungkitin po yung isa pong gantong switch. Susungkitin po natin siya para po, ayun, natanggal po. Para po matanggal po ito. Nadaan-daanin lang po natin. Pag nakita naman po natin siya, ngayon meron pong possibility, kung halimbawa pong papagtan natin siya, ay makikita po natin na, for example po, kulay itim na po ito. May makita po kayong markang itim-itim. So, dito naman po sa ating pong sinasampulan ay mga bago po itong bahay na ito. Kaya po sigurado po tayo na ito yung mga bago. Ang sa akin lang po ay halimbawa lang po. Malaman nyo pong sira na po ito kung halimbawa pong ito ay may sunog. Kung halimbawa naman pong walang sunog, so kailangan po natin tingnan yung loob. Baka mo may putol na linya. So pag kailangan po tanggalin natin itong cover, itong plate cover, meron po siyang dalawang tornilyo or screw. Ang gagamitin po naman natin dyan ay yung plus or Phillips screwdriver. Sa pagkukumpuni naman po, ay karaniwan pong gagawin natin kung ano naman po yung tinanggal natin, kung paano natin siya tinanggal, ganun din po natin siya ibabalik. Yan, be sure lang po na mga tornilyo ay may tabi natin para po pag binalik natin ay kumpleto pa rin siya. So yun po, natanggal na po natin siya. Ngayon titingnan po natin sa loob. Ito po yung may dalawang wire. Yung dalawang wire po na ito ay 110 at 110. Kasi po ang kuryente po sa atin sa Pilipinas ay 220 volts. Meron po sa probinsya, tinatawag pong line to ground. 110 po yun. Bali po 110 na kuryenteng supply po ng Meralco. At yung isa pong 110 ay ground. Kaya po tawag po doon line to ground. Ito po sa atin, line to line. So, dalawang line. So, 110, 110, 220. Yan naman pong pangkaraniwan pong kuryente po sa Pilipinas. Sa mga industrial po, 440. Pero pang mga industrial na po yun. So, ito po, 220. So, yan po. Sabi ko nga po kanina, kung wala pong sunog tong switch, so, maaari pong sa linya. So, sa linya po, makita po natin, halimbawa po, baka po meron na pong putol, hindi po nakasuksok. Ito po, sinusuksok lang po ito. Gamit po tayo ng plies para po maisuksok po natin siya, mabalatan. Gamit po tayo ng either long nose or standard pliers. Yun. Kung sakali naman pong sunog din po, ganun din po gagawin natin. Ito po, puputulin natin, dalawa na to. Pagputol, babalatan natin gamit ang plies, tsaka po natin susuksok. Ayan po, napakita ko na po sa inyo kung halimbawa lang naman po na may sira. Ito pong ginagawa po natin ay hindi naman pong actual pong sira, pero reenactment lang po kung paano po siya palitan. Ito po, gagawin po natin, babalik na po natin itong cover. Ito pong ipapakita sa inyo ng pagkukumpuni or para repair po ay ang convenient outlet or yung saksakan po. Ito po yung saksakan po ng ating mga appliances. Ito po. Sa pag-repair po niya, una po natin gagamitin uli ay yung flat screwdriver or yung minus. So hanapin natin yung mga tungkaban or yung area. Ay, sa pagbibili po pala natin ng gamit sa kamukha po nitong convenient outlet, maaari po ay basahin po natin yung pangalan po dito ng brand para hindi na po tayo mag-iba po ng gagamitin po. Kamukha po nito, Royu.
So Royal po ang bibili natin para po kamukha po siya nito. Para hindi na po mahirapan pong magsaksak po o mag-insert po nito. Minsan po kasi pag ibang brand, iba-iba po kasi yung itsura. So yun po yung tips ko lang po. Para po sa pagpapalit po natin ng kapag bili natin ng replacement. So yun po, gamit po ang flat screwdriver. Tutungkapin po natin yung cover plate. Ito po yung tugang kasi po dalawa po yung butas. So gagamit po tayo ng Phillips screwdriver para po matanggal po natin itong cover. Ayan. Dahan-dahan lang po nating alisin itong ating tornilyo. Yun. So, natanggal na po natin yung cover plate. So, ang una pong tanong ay bakit po natin siya papalitan? Kung halimbawa pong itong area lang po, ito pong isang part ay hindi po gumagana po yung electrical na kasangkapan, pero dito po gumagana. Minsan naman po manonotice natin na ito pong area pong butas na ito ay may itim-itim. So, pag may itim-itim po siya, yung iba po minsan gumagana pa, pero yung iba po minsan nasusunog na po yung ceramic po sa loob. So hindi na po siya nagko-contact. So pag ano po ng saksakan or ng outlet, so hindi na po siya kumakagat. So hindi na po nagbibigay po ng kuryente. So yun po, kung sakali pong ito'y nangingitim na, so papalitan na po natin siya. Or in case po na okay pa naman siya, pagsaksak po natin ang appliances, wala pa rin pong gumagana. So, ang isa pong possibility nun, baka po yung wire ay putol na. So, yun po. Pagbukas po natin ito, ay makikita po natin na meron pong 6 na pirasong wire. Po siyang 6 na pirasong wire. Ito po yung konekta mula po sa ating circuit breaker. So, meron po tayong makikita ng dalawa nito. Ito po yung tatawag pong jumper para po masuplayan ulit ito ng kuryente. Meron po ulit nakakonekta ditong dalawang wire. Ito naman po ay karugtong po doon sa susunod po na saksakan po. Yun. Kung sakali po na makikita po natin na halimbawa nga po ay hindi po ito gumagana. So maaari pong itong kuryente po na ito ay sunog. Or ito po. May sunog po yung dalawang linya. So gagawin po natin, ikakat po natin siya hugutin po natin siya ng pliers. And then babalatan po natin siya ng bago. So isusuksok po uli natin. Kung sakali pong papalit din po tayo ng ganito, kung ano po yung nakikita natin, ganun din po yung gagayahin natin. So same lang po. Ang gagawin po natin ay plug and play lang. So, yun po, napakita ko na po sa inyo kung paano po mag-repair or posibilidad po na nasira po yung ating saksakan or outlet. Sana po meron po tayong natutunan sa akin pong ginawang pag-repair po or pagkukumpuni po ng ating saksakan outlet or convenient outlet. Sakali po na meron po tayong gustong itapik na mga gamit po sa ating bahay, kung paano po i-repair, ay paki-comment lang po sa ibaba. Kung sakali naman po tayo po ay bago lang pong nanonood po ng aking video or YouTube, ay paki-subscribe lang po, paki-hit po yung notification bells, para po kung sakali po meron po akong panibagong topic, ay una po kayong manonotify para po malaman nyo po. Gaya po nito, pagkukumpuni po ng gamit, ang susunod ko naman pong ibang gagawin, kung halimbawa po, iba't ibang klase naman po ng ilaw, kung ano-ano pa po. Yun po, maraming salamat po.
Muli po, ako po si James C.D., isa pong RRCT Accredited Salesperson. Salamat po.